Si Stacy ay isang 27 taong gulang na babae. May 5 taong gulang na anak na nagngangalang Mia. Siya ay nagtatrabaho bilang manager sa isang restaurant, kung saan halos lahat ng oras niya ay naubos niya sa trabaho. Sa kabila ng kanyang pagiging abala, mayroong malalim na kalungkutan na kanyang dinadala. Isang pighati na 5 taon na niyang pinipilit itago. 5 taon na ang nakalilipas, natanggap ni Stacy ang balita na ang kanyang asawa na si Miguel, isang sundalo, ay namatay sa kamay ng mga terorista. Ang balitang ito ay isang matalim na espada na tumusok sa kanyang puso, at lalo pang nagpalubhan ng kanyang kalungkutan ang katotohanang hindi na nakuha pa ang katawan ni Miguel. Sa mga araw na iyon, bago umalis si Miguel para sa kanyang misyon, masaya silang magkasama. Naaalala ni Stacy ang huling gabi nila ni Miguel bago siya umalis. Nasa harap sila ng kanilang maliit na tahanan. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang pinapasyal si Mia sa maliit nilang hardin. "Stacy, mahal ko. Pangako kong babalik ako." Wika ni Miguel habang yakap-yakap si Stacy. "Alam kong babalik ka, Miguel, pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala." Sagot ni Stacy. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. "Malakas ang loob ko dahil alam ko naghihintay ka sa akin. Ikaw at si Mia ang nagbibigay sa akin ng lakas." Dagdag pa ni Miguel. Hinalikan ni Miguel si Stacy sa noo at sinundan iyon ng isang mahigpit na yakap. Ang yakap na iyon ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit sa ilalim ng mga iyon ay may kasamang takot. Nang umalis si Miguel kinabukasan, iniwan niya ang isang liham para kay Stacy. Isang liham na puno ng pagmamahal at mga pangakong babalik siya sa kanila. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pangakong iyon ay natabunan ng mga balita ng kaguluhan at giyera. Isang araw, habang nag-aalaga si Stacy kay Mia, isang tawag ang natanggap niya mula sa kampo ng mga sundalo. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Kinutuban siya ng hindi magandang balita. "Mrs. Stacy, may masamang balita po kami tungkol kay Miguel," sabi ng boses sa kabilang linya. "Ano nangyari sa kanya? Nasaan siya?" tanong ni Stacy. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Nakidigma po sila laban sa mga terorista. Nagkaroon ng sagupaan at sa kasamaang palad, si Miguel ay isa sa mga nasawi. Hindi na rin po namin nakuha ang kanyang katawan." Sagot ng sundalo. Biglang gumuho ang mundo ni Stacy. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at siya'y napaluhod sa sahig. Si Mia, na noon ay 5 buwan pa lamang, ay tahimik na nakatingin sa kanyang ina. Walang kamuwang-muwang sa trahedyang bumalot sa kanilang pamilya. Sa loob ng 5 taon, ang lungkot at pangungulilan ni Stacy kay Miguel ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinagpatuloy niya ang buhay para kay Mia. Siya ay naging isang ina at ama para sa kanyang anak. Pinilit niyang itago ang kanyang kalungkutan at pinapakita ang kanyang lakas para kay Mia. Sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang manager, kilala si Stacy bilang isang masipag at dedikadong tao. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at masiglang personalidad ay may isang puso na patuloy na nagdadalamhati. "Stacy, ang sipag mo talaga. Hindi ka pa napapagod?" tanong ng kanyang kasamahan na si Jenny. Isang gabi matapos ang isang napakahabang shift. "Sanay na ako, Jenny. Para kay Mia kailangan ko magsipag." Sagot ni Stacy habang nagliligpit ng mga gamit. "Alam kong malakas ka, Stacy, pero minsan kailangan mo ring magpahinga. Hindi ka nag-iisa." Sabi ni Jenny. Hinawakan ng kamay ni Stacy bilang tanda ng suporta. Tumango si Stacy at pinilit ngumiti. "Salamat, Jenny. Malaking bagay na nandyan ka." Habang pauwi si Stacy ng gabing iyon, iniisip niya ang kanyang buhay at ang mga pangarap na mayroon siya para kay Mia. Sa kanyang puso, alam niyang kailanman ay hindi na mawawala ang lungkot na dulot ng pagkawala ni Miguel. Ngunit para kay Mia, siya ay magpapatuloy. Para sa kanilang pangarap na buhay, patuloy siyang lalaban. Nang sumapit ang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mia sa kanyang kwarto, si Stacy ay nakaupo sa sala. Iniisip ang mga nangyari sa kanyang buhay. Minsan, hindi niya mapigilang maalala ang mga taong nagpakita ng interes sa kanya. Ilang beses na ring may mga lalaking sumubok manligaw sa kanya. Ngunit lahat ng ito ay tinanggihan niya. Sa kanyang puso't isipan, kasal pa rin siya kay Miguel. Hindi niya kayang ipagpalit ang alaala ng kanyang yumaong asawa. Isang gabi, habang naglilinis ng mga mesa sa restaurant, lumapit si Mark.
isa sa mga regular na customer na palagi nagpapakita ng interes sa kanya. "Stacy, kamusta ka?" Bati ni Mark, may kasamang ngiti. "Okay lang ako, Mark. Ikaw naman?" Sagot ni Stacy, pilit na ngumiti. "Mabuti naman, Stacy. Alam ko matagal ka nang walang kasama. Baka gusto mo lumabas minsan, manood ng sine o maghapunan. Siguro makakatulong ito na kahit papaano ay maibsan ang lungkot mo." Alok ni Mark, halata ang pag-asa sa kanyang boses. "Mark, napakabait mo, pero hindi ko yata kaya makipag-date ngayon. Masaya na ako magkasama kami ni Mia." Tugon ni Stacy, umiwas ng tingin. "Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, Stacy. Pero sana'y malaman mo na nandito lang ako. Handang tumulong at magbigay ng saya." Dagdag pa ni Mark. "Salamat, Mark. Pero kailangan ko munang pagtuunan ng pansin si Mia at ang trabaho ko." Sabi ni Stacy, pilit na ipinapakita ang kanyang lakas. Nang umalis si Mark, nagkaroon ng panandali ang katahimikan sa restaurant. Sa kabila ng dami ng tao at ingay, naramdaman ni Stacy ang bigat ng kanyang damdamin. Sa mga sandaling iyon, lalo niyang naramdaman ang pangungulila kay Miguel. Ngunit alam niyang kailangan magpakatatag para kay Mia. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Mia nagising pa at naglalaro ng mga laruan sa sala. Lumapit siya sa kanyang anak at niyakap ito. "Mami, bakit wala akong daddy?" Tanong ni Mia. Ang inosente niya mga mata ay puno ng katanungan. Napalunok sa Stacy at pinilit ngumiti. "Mia, ang daddy mo ay isang bayani. Siya'y nag-alay ng kanyang buhay para protektahan tayo at ang ating bansa. Mahal na mahal ka niya." "Bakit hindi na siya bumalik, Mami? Gusto ko siyang makilala." Wika ni Mia, may kalungkutan sa kanyang boses. Hinaplos ni Stacy ang buhok ng kanyang anak at hinagkan ito sa noo. "Alam kong mahirap, Mia. Pero tandaan mo, palaging nasa puso natin ang daddy mo. Mahal na mahal ka niya at ako rin." Niyakap ni Mia ang kanyang ina at sa yakap na iyon ay naramdaman ni Stacy ang kanilang koneksyon bilang mag-ina. Kahit pakulang sila sa isang ama. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit patuloy siyang lalaban para sa kanilang dalawa. Habang tumatagal, naging mas malinaw kay Stacy na ang kanyang pagmamahal kay Miguel ay hindi basta mawawala. Ngunit nararamdaman din niyang si Mia ay naghahanap ng kalinga ng isang ama. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, alam niyang kailangan magpakatatag at maging matapang. Sa kanyang puso, nangako siyang gagawin ang lahat para mapunan ang pangangailangan ng kanyang anak at para sa kanilang kinabukasan. Sa huling sandali ng gabing iyon, bago siya matulog, tiningnan ni Stacy ang isang lumang litrato ni Miguel na nakasabit sa dingding. Isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. "Miguel, sana nandito ka. Pero gagawin ko ang lahat para kay Mia. Pangako ko iyon." Bulong niya sa sarili bago niya pinatay ang ilaw at niyakap ang kanyang unan. Isang hapon, matapos ang mahabang oras ng trabaho, nagpasya si Stacy na magpahinga saglit sa mesa ng restaurant. Pagod na pagod siya mula sa pamamahala at sa walang katapusang gawain, kaya't hindi niya namalaya na unti-unti siyang nakatulog. Sa kanyang panaginip, nahanap niya ang sarili sa isang madilim na lugar. Sa kabila ng dilim, may isang pamilyar na muka ang biglang lumitaw. Si Miguel, ang kanyang mahal na asawa, ay nakatayo roon at tila nang hihingi ng tulong. "Stacy, tulungan mo ko." Wika ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Miguel? Anong nangyayari? Nasaan ka?" Tanong ni Stacy, nararamdaman ng takot at pangungulila. "Stacy, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko alam kung nasaan ako." Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nag-echo sa madilim na kapaligiran. Nagsimulang tumakbo si Stacy patungo kay Miguel, ngunit tila walang katapusan ng kanyang pagtakbo. Palapit siya ng palapit, ngunit tila napakalayo pa rin ni Miguel. Bigla na lamang siya nagising, pawis na pawis at umiiyak. "Miguel! Miguel!" Sigaw ni Stacy. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila. Hinanap niya ang namayapa niyang asawa sa loob ng restaurant. Ngunit ang kanyang mga kasamahan ay nag-aalalang lumapit sa kanya. "Stacy, okay ka lang ba?" Tanong ni Jenny, halatang nag-aalala. "Oo, Jenny, pasensya na. Binangungot lang ako." Sagot ni Stacy, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa mga sumunod na araw, lumalala ang kalungkutan ni Stacy. Kahit gaano siya kababad sa trabaho,
hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng pagkawala ni Miguel. Sa bawat sandali, nararamdaman niya ang pangungulila at ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang asawa. Isang gabi, habang nagpapahinga sa bahay kasama si Mia, lumapit ang kanyang anak sa kanya. Mami, magkwento ka naman tungkol kay Daddy. Ano ba ang ugali niya? Tanong ni Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Nagkibit balikat si Stacy. Pinilit ngumiti habang inaalala si Miguel. Ang daddy mo ay isang napakabait na tao, Mia. Palagi siyang masayahin at puno ng pagmamahal para sa atin. Mahilig siyang magpatawa at laging nagdadala ng saya sa bahay. Ano pa, Mami? Anong paborito niyang gawin? Tanong ni Mia, nakatingin na mabuti sa kanyang ina. Mahilig siyang magluto, lalo na ang mga paborito nating pagkain. Mahilig din siya maglaro ng basketball at manood ng pelikula. Pero higit sa lahat, mahal na mahal ka niya, kahit hindi kayo nagkakilala ng matagal. Sagot ni Stacy, pinipilit itago ang kanyang luha. Niyakap ni Mia ang kanyang ina. Nararamdaman ang bigat ng kalungkutan nito. Mami, gusto ko sana makilala si Daddy. Sana nandito siya. Alam ko, Mia, sana nga nandito siya. Pero tandaan mo, palagi siyang nasa puso natin. Ang pagmamahal niya ay hindi mawawala kahit kailan. Wika ni Stacy, hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Habang patuloy ang mga araw, alam ni Stacy na kailangan niya magpakatatag para kay Mia. Ngunit sa kanyang puso, ang pighati ay hindi basta mawawala. Sa kabila ng lahat, ipinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat upang mabigyan ng masayang buhay ang kanyang anak. Kahit pa ang kanyang sariling kaligayahan ay tila nawawala na. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy niyang ipinapakita ang kanyang lakas at pagmamahal sa kabila ng kalungkutan na kanyang dinadala. Palaging naririnig ni Mia ang kanyang ina na umiiyak sa kalaliman ng gabi. Sa bawat hikbi at luha ni Stacy, nadarama ni Mia ang kalungkutan ng kanyang ina. Isang umaga, nang makita ni Mia na umiiyak na naman si Stacy, nagpasya siyang gumawa ng paraan upang matulungan ang kanyang ina. Pasikreto niyang kinuha ang cellphone ni Stacy mula sa mesa at naghanap ng numero ng kanyang tita Maloy, kapatid ni Stacy. Mabilis niyang tinawagan ito, umaasa na makakatulong ang kanyang tita sa kalagayan ng kanyang ina. Hello, Tita Maloy? Mahina ngunit puno ng pag-asa na sabi ni Mia sa telepono. Mia? Anak, bakit ka tumawag? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Maloy mula sa kabilang linya. Tita, si Mami po. Lagi na lang po siyang umiiyak. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Sagot ni Mia, na ang boses ay nanginginig. Sige Mia, pupunta ako dyan ngayon din. Sabihin mo kay Mami na darating ako, okay? Sagot ni Maloy, na may kasamang pagmamadali. Hindi nagtagal, dumating si Maloy sa bahay ni Stacy. Nagulat si Stacy nang makita ang kanyang kapatid na biglang sumulpot sa kanilang pintuan. Maloy? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Stacy, pilit na pinapahid ang kanyang mga luha. Stacy, si Mia ang tumawag sa akin. Sinabi niya na lagi kang umiiyak. Kailangan mong ilabas sa lahat ng sama ng loob mo, kapatid. Nandito ako para sa'yo. Sagot ni Maloy habang niyayakap ang kanyang kapatid. Niyakap ni Stacy si Maloy na mahigpit. At doon ay bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Sa loob ng 5 taon na nawala si Miguel, itinago niya ang lahat ng kanyang kalungkutan at hinanakit. Ngunit ngayon, kasama ang kanyang kapatid, naramdaman niya ang kaluwagan na mailabas ang lahat ng iyon. Maloy, hindi ko na kaya. 5 taon na pero parang kahapon lang na mawala si Miguel. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Sabi ni Stacy, ang kanyang mga luha ay hindi mapigilan. Alam ko, Stacy, napakahirap ng pinagdadaanan mo. Pero kailangan mo magpakatatag. Hindi lang para sa'yo kundi para kay Mia. Alam kong mahal na mahal mo si Miguel at hindi madaling kalimutan ng isang tao na minahal mo ng ganito. Wika ni Maloy habang hinahaplos ang likod ng kanyang kapatid. Palagi kong nararamdaman na parang andito lang siya, na hinihintay akong hanapin siya. Pero alam kong hindi na siya babalik. Hindi ko matanggap na wala na siya, Maloy. Patuloy ni Stacy habang umiiyak. Stacy, mahalaga na mailabas mo ang lahat ng ito. Hindi mo kailangang itago ang iyong kalungkutan. Nandito ako para tulungan ka. At alam ko, kung nandito rin si Miguel,
Gusto niya maging masaya ka at si Mia. Sabi ni Maloy na ang boses ay puno ng pagmamahal at pagkaintindi. Habang pinapakalma ni Maloy ang kanyang kapatid, naramdaman ni Stacy ang bigat na unti-unting nawawala. Sa kabila ng sakit, naramdaman niya ang suporta at pagmamahal mula sa kanyang kapatid at sa anak. Sa araw na iyon, natutunan ni Stacy na hindi niya kailangan mag-isa sa kanyang pakikipaglaban sa kalungkutan. May mga tao sa paligid niya na handang tumulong at umalalay sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit si Stacy kay Maloy. Pinilit niyang maging masaya at ipakita kay Mia na may pag-asa pa sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Unti-unti, natutunan ni Stacy na tanggapin ang pagkawala ni Miguel. Ngunit patuloy siyang nagmamahal at nag-aalaga para sa kanilang anak. Sa bawat araw na lumilipas, pinapaalala niya sa sarili na may liwanag sa dulo ng bawat madilim na daan at kasama ang kanyang pamilya, makakayanan niya ang lahat ng pagsubok. Pinayuhan ni Maloy si Stacy na muling buksan ang kanyang puso para sa iba. Alam ni Maloy na ito lamang ang makakatulong sa kanyang kapatid upang muling maging masaya. Stacy, kailangan mong subukan. Hindi masamang bigyan ng pagkakataon ng sarili mong sumaya muli. Sabi ni Maloy habang nagkakape sila isang umaga. Pero Maloy, hindi ko alam kung kaya ko. Parang nagtataksil ako kay Miguel. Sagot ni Stacy, puno ng pag-aalinlangan. Alam kong mahirap, pero tandaan mo na gusto ni Miguel na maging masaya ka. Subukan mo lang, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Wika ni Maloy, hinahaplos ang kamay ng kanyang kapatid. Sa kabila ng kanyang mga alinlangan, sinubukan ni Stacy na sundin ang payo ng kanyang kapatid. Nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang mga lalaking nagpapakita ng interes sa kanya. Una siya nakipagkita kay Ryan, isang guro na nakilala niya sa restaurant. Magalang at mabait si Ryan, at mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Stacy, salamat sa paglabas mo ngayong gabi. Sana magustuhan mo ang lugar na ito, sabi ni Ryan habang nakaupo sila sa isang maliit na cafe. Salamat din, Ryan. Matagal na rin akong hindi nakakalabas. Sagot ni Stacy, pilit nang umingiti. Masaya ang kanilang pag-uusap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nararamdaman ni Stacy ang bigat sa kanyang puso. Sa tuwing titingin siya kay Ryan, naaalala niya ang mukha ni Miguel. Parang laging naroroon si Miguel. Pinapaalalahanan siya na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ng kanilang date, umuwi si Stacy na may halo-halong damdamin. Bagamat magaan ang loob niya kay Ryan, hindi niya maalis ang pakiramdam na parang nagtataksil siya sa kanyang yumaong asawa. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan pa niya makipag-date sa iba pang lalaki, ngunit paulit-ulit na bumabalik ang parehong pakiramdam. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, galing sa isa na namang hindi matagumpay na date, napagdesisyon na ni Stacy na tigilan na ang paghahanap ng bagong pag-ibig. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa siya handa. Mahal pa rin niya si Miguel, at tila walang sino man ang makakapuno sa puwang na iniwan nito. Sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Maloy na nag-aalala na. Stacy, kamusta ang date mo? Tanong ni Maloy, ngunit agad niya nakita ang lungkot sa mga mata ng kanyang kapatid. Maloy, hindi ko na kaya. Hindi ko na mapilit ang sarili kong maging masaya kasama ang ibang tao. Parang nagtataksil ako kay Miguel sa tuwing may nakikilala kong iba. Hindi ko kaya magpatuloy ng ganito. Sagot ni Stacy. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Niyakap ni Maloy ang kanyang kapatid na mahigpit. Stacy, naiintindihan kita. Mahirap talaga, pero ayoko maging miserable ka. Kailangan mong maging masaya. Hindi lang para sa'yo kundi para rin kay Mia. Alam ko, Maloy, pero siguro, hihintayin ka na lang ang araw na muli kaming magkita ni Miguel sa kabilang buhay. Doon na lang ako magiging masaya. Wika ni Stacy habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Labis na nag-aalala si Maloy sa kalagayan ng kanyang kapatid. Alam niyang mahirap ang pinagdadaanan ni Stacy, ngunit hindi niya rin alam kung paano ito matutulungan. Ang tanging magagawa niya ay samahan at suportahan ng kanyang kapatid sa bawat hakbang nito. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang umaasa na darating ang araw na muling makakahanap ng kaligayahan si Stacy. Upang matulungan palalo si Stacy, nagdesisyon si Mia na isama siya sa isang bakasyon. 3 silang magbabakasyon, si Maloy, si Stacy at si Mia. Sa tingin ni Maloy, ito lang ang makakatulong sa kanyang kapatid upang makapag-move on. Isang umaga, nagsimula na silang maglakbay patungo sa kanilang destinasyon.
Habang nasa biyahe, nag-uusap si Stacy at Maloy tungkol sa kanilang mga nararamdaman. Maloy, gusto ko magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin at kay Mia. Sabi ni Stacy, nakatingin sa malayo. Stacy, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero nandito lang ako. Sagot ni Maloy, hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Biglang huminga ng malalim si Stacy. Maloy, kung hindi dahil kay Mia, baka matagal ko nang kinitin ang buhay ko. Sobrang sakit ng lahat ng ito. Nalungkot si Maloy sa narinig. Stacy, mahal ka namin. Mahal na mahal ka ni Mia. Huwag ka sanang susuko. Alam kong mahirap pero kailangan mong ipagpatuloy ang laban para sa kanya. Habang patuloy ang kanilang biyahe, sinigap ni Maloy na aliwin ang kanyang kapatid. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, masaya silang nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga gamit sa bakasyunan. Maloy, kailangan ko muna mag-withdraw sa bangko. Tara Mia, sama ka. Sabi ni Stacy. Nagpaalam si Stacy at sinama si Mia papunta sa bangko, habang si Maloy ay naiwan sa sasakyan, nag-aabang. Pagdating sa bangko, habang hinihintay ni Stacy ang pila, biglang tumakbo si Mia palapit sa isang guard. Daddy! Sigaw ni Mia habang tinuturo ang guard. Nagulat si Stacy at agad na kinuha si Mia mula sa guard. Mia, anong ginagawa mo? Tanong ni Stacy. Ngunit na makita niya ang lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata. Kamukhang kamukha ito ni Miguel, ang kanyang yumaong asawa. Naku, patawarin niyo po ang anak ko. Sabi ni Stacy, ngunit hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Ang guard naman sa bangko ay naguluhan. Ma'am, pasensya na po, pero mukhang nagkakamali kayo. Hindi, ikaw si Miguel. Ikaw ang asawa ko. Halos magwala na si Stacy. Yakap-yakap si Mia. Dahil sa kaguluhan, napilitan ng manager ng bangko na palabasin sila. Lumapit si Maloy sa nag-aalalang si Stacy at kinuha ito upang kausapin. Stacy, kalma ka lang. Alam kong mahirap ito pero kailangan mong magpakatatag. Sa loob ng kotse, hindi mapigilan ni Stacy ang umiyak. Maloy, kamukhang kamukha niya si Miguel. Hindi ko alam ang gagawin ko. Stacy, baka naman nagkakamali ka lang. Sabi ni Maloy, hinahaplos ng likod ng kapatid. Habang patuloy silang naglalakbay, pabalik sa kanilang bakasyunan, ramdam ni Maloy ang bigat ng kalungkutan ni Stacy. Alam niyang hindi magiging madali ang proseso ng paghilom. Ngunit patuloy siyang nandyan para alalayan ang kanyang kapatid sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Kahit nasa bakasyon, hindi mapigilan ni Stacy ang kanyang sarili na bumalik sa bangko. Pilit niyang iginigiit sa sarili na ang gwardiya na si Luis ay si Miguel. Kinabukasan, nagpaalam siya kay Maloy na babalik sa bangko upang kausapin ang mga tauhan doon. Stacy, sigurado ka ba dito? Baka lalo ka lang masaktan. Tanong ni Maloy, puno ng pag-aalala. Kailangan kong malaman, Maloy. Kailangan kong malaman kung totoo ang nakita ko. Sagot ni Stacy. Determinado ang kanyang mga mata. Pagdating niya sa bangko, agad siyang lumapit sa counter at kinausap ang manager. Excuse me, gusto ko sana makausap ang guard na nandito kahapon, si Luis. Sabi ni Stacy, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Ma'am, pasensya na po, pero wala kaming sapat na impormasyon tungkol sa kanya. Baka pwede niya na lang po siyang kausapin mismo. Sagot ng manager, halatang naiilang. Lumapit si Luis sa kanila. Napansin ni Stacy ang malaking peklat sa noo nito. Ma'am, ako po si Luis. Pasensya na po sa nangyari kahapon. Pero hindi po ako si Miguel. Ang pangalan ko po ay Luis. Wika niya, kalmado ngunit naguguluhan. Pero, kamukha mo siya. Pati si Mia tinawag kang daddy. Ay malaking peklat ka rin sa noo na parang mula sa isang malaking sugat. Sabi ni Stacy, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napahawak si Luis sa kanyang noo. Tila iniisip ang nangyari. Ma'am, totoo po. May peklat ako rito. Pero hindi ko rin po alam kung saan ito nanggaling. Nagising na lang po ako isang araw na may ganito na ako. Hindi ko maalala ang aking nakaraan. Nakikiusap ako, Luis. Kung ikaw nga si Miguel, tulungan mo ako malaman na totoo. Wika ni Stacy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at luha. Naiintindihan ko po ang inyong nararamdaman, ma'am. Pero hindi ko po talaga kayo kilala. Pasensya na po. Sabi ni Luis, halatang naaawa, ngunit determinado sa kanyang sagot. Matapos ng pag-uusap, labis na nadismaya si Stacy.
Umalis siya ng bangko na puno ng pag-aalinlangan at kalungkutan. Bumalik siya sa kabakasyonan, kung saan naghihintay sina Maloy at Mia. Stacy, ano nangyari? Anong nalaman mo? Tanong ni Maloy, halatang nag-aalala. Hindi siya si Miguel, Maloy, pero hindi ko maiwasang isipin na may koneksyon sila. Parang may isang bahagi ng storya na hindi ko pa alam. Sagot ni Stacy, pilit na pinapahid ang kanyang mga luha. Niyakap siya ni Maloy na mahigpit. Habang nag-uusap sila, lumapit si Mia at niyakap ang kanyang ina. Mami, mahal na mahal kita, sabi ni Mia. Ang kanyang maliit na mga kamay ay nakayakap sa leeg ni Stacy. Mahal na mahal din kita, Mia, sagot ni Stacy. Hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, pinilit ni Stacy na maging masaya para kay Mia at Maloy. Bagamat hindi niya pa rin matanggap ng buo ang pagkawala ni Miguel, alam niyang kailangan niya magpatuloy. Ang bakasyon na ito ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na muling maging buo bilang isang pamilya, kahit pa sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang umaasa na balang araw ay magkakaroon siya ng kasagutan sa kanyang mga tanong at muli niyang matatagpuan ang kapayapaan sa kanyang puso. Pagkatapos ng kaganapan sa bangko, hindi matanggal sa isip ni Stacy ang pagkakahawig ni Luis kay Miguel. Sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan, sinubukan niyang kontakin ang dating mga kasamahan ni Miguel. Umaasa na may makakapagbigay linaw sa kanya. Una niyang tinawagan si Joseph, isang matalik na kaibigan ni Miguel sa hukbo. Joseph, kailangan ko malaman ng totoo. May alam ka ba sa nangyari kay Miguel? Tanong ni Stacy. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Pasensya na, Stacy, pero wala akong alam na makakatulong sa'yo. Sagot ni Joseph, halatang nag-aalangan. Hindi nawala ng pag-asa si Stacy. Tumawag pa siya ng 3 pang iba na dating kasamahan ni Miguel. Ngunit ni isa sa kanila ay walang impormasyon na makakatulong sa kanya. Lahat sila ay nagsabing wala silang alam o hindi sila sigurado sa mga nangyari. Ang kawalan ng katiyakan ay lalo pang nagpalubha sa kanyang damdamin. Dumating ang huling gabi nila sa Bohol. Habang nagpapahinga sina Maloy at Mia sa kanilang tinutuluyang bahay, tahimik na nag-iisa si Stacy sa terrace. Iniisip ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Joseph ay tumatawag. Agad niyang itong sinagot. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Joseph, may nalaman ka ba? Tanong ni Stacy. Ang kanyang puso ay tila naglulundag sa kaba. Stacy, kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Hindi kami sigurado kung patay na nga si Miguel. Ang alam lang namin, tinamaan siya ng bala sa ulo. Napilitan kami at ang aming commander na iwan siya at sabihing patay na. Wika ni Joseph, halatang may bigat sa kanyang boses. Nanlamig si Stacy sa narinig. Joseph, bakit hindi niyo agad sinabi to? Stacy, napakahirap ng sitwasyon noon. Wala kaming oras at ang mga terorista ay papalapit na. Kailangan namin magdesisyon na mabilis. Patawarin mo ako, Stacy. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Sagot ni Joseph. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Napaiyak si Stacy sa kanyang narinig. Joseph, ibig sabihin, may pag-asa pa? Baka buhay pa si Miguel? Stacy, hindi ko masabi. Pero gusto kong malaman mo lahat ng nalalaman ko. Sana'y makatulong ito sa'yo. Wika ni Joseph. Matapos ang tawag, agad na binalikan ni Stacy sina Maloy at Mia. Hawak ang kanyang telepono at nag-aalab ang pag-asa sa kanyang puso. Maloy, kailangan niyong marinig ito. Sabi ni Stacy habang umiiyak. Ano nangyari, Stacy? Tanong ni Maloy, halatang nag-aalala. Si Joseph, sinabi niya na hindi sila sigurado kung patay na nga si Miguel. Tinamaan siya ng bala sa ulo. Pero napilitan silang iwan siya. Hindi nila nakita ang bangkay ni Miguel. Paliwanag ni Stacy. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa damdamin. Stacy, ibig sabihin, may posibilidad na buhay pa si Miguel? Tanong ni Maloy, na ngayon ay may halong pag-asa at pag-aalinlangan. Hindi ko alam, Maloy, pero kailangan ko malaman ng totoo. Hindi ko pwedeng hayaan na ganito na lang. Sagot ni Stacy. Pilit na tinatago ang kanyang mga luha. Niyakap siya ni Maloy na mahigpit. Nandito lang kami para sa'yo, Stacy. Ano man ang mangyari, sasamahan ka namin. Sa gabing iyon, habang natutulog sina Maloy at Mia, nanalangin si Stacy ng taimtim. Sa kanyang puso, umaasa siya magkakaroon ng kasagutan ng lahat ng kanyang mga tanong. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan,
Alam niyang hindi siya susuko hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Ang kanyang pagmamahal kay Miguel ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang patuloy na maghanap ng kasagutan at ng pag-asang muli silang magkasama balang araw. Dala ang mga impormasyong nakuha mula kay Joseph, bumalik si Stacy sa bangko kinabukasan para hanapin si Luis. Pagdating niya roon, laking gulat niya nang malaman na wala na ito sa bangko. Pasensya na po ma'am, pero 2 araw nang hindi pumapasok si Luis. Sabi ng isang empleyado sa bangko. Alam niyo po ba ang address niya? Kailangan ko siyang makita. Tanong ni Stacy, pilit na pinapakalma ang sarili. Matapos magtanong-tanong, nakuha rin ni Stacy ang address ni Luis. Agad siyang pumunta doon, puno ng pag-asa at kaba ang kanyang puso. Pagdating sa bahay ni Luis, kumatok siya sa pinto. Ilang sandali pa, binuksan ni Luis ang pinto. Nagulat nang makita si Stacy sa harapan niya. Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Luis, halatang naguguluhan. Luis, kailangan nating mag-usap. May mga bagay akong nalaman na kailangan mong marinig. Sagot ni Stacy, pilit na pinipigilan ng pagluha. Habang nag-uusap sila sa pintuan, napansin ni Stacy ang hawak na kwintas ni Luis. Agad niyang nakilala ito. Ito ang kwintas na binigay niya kay Miguel noong unang anniversary nila. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Tanong ni Stacy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Luis sa kwintas. Tila nag-iisip ng malalim. Nakita ko ito sa bulsa ng aking jacket nang magising ako sa ospital. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa akin. Luis, ito ang kwintas na binigay ko kay Miguel. Hindi maaaring nagkataon lang ito. Wika ni Stacy. Pilit na pinapaliwanag ang lahat ng kanyang nalaman. Habang pinipilit ni Stacy ang lahat ng impormasyon na kanyang natuklasan, napansin niya ang pagkalito sa mukha ni Luis. Luis, hindi kita binibintangan, pero kailangan ko malaman ng totoo. Si Miguel ang asawa ko. Nawala siya 5 taon na ang nakalilipas. Ang sabi ng mga kasamahan niya, tinamaan siya ng bala sa ulo at iniwan sa gera. Pero hindi nila nahanap ang katawan niya. Paliwanag ni Stacy, hawak ang kamay ni Luis. Ma'am, maging ako ay naguguluhan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit may peklat ako sa noo o kung bakit sumasakit ang puso ko tuwing nakikita kita. Hindi ko alam ang sagot. Inamin ni Luis, halatang nasasaktan. Sumasakit ang puso mo? Tanong ni Stacy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Oo, tuwing naiisip kita o nakikita, parang may kung anong kirot sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag. Sabi ni Luis, hawak ang kanyang dibdib. Niyakap ni Stacy si Luis. Naramdaman niya ang sakit at pagkalito nito. Luis, baka ito na ang kasagutan na matagal ko nang hinahanap. Kailangan nating malaman ang totoo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Stacy ang maliit na pag-asa na maaaring buhay pa nga si Miguel. Sa kabila ng lahat ng pagkalito, naramdaman niya ang koneksyon kay Luis. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, alam niyang hindi siya mag-isa sa kanyang paghahanap ng kasagutan. Magkasama nilang haharapin ang mga susunod na hakbang. Umaasang sa huli ay makikita nila ang katotohanan. Matapos ang walang katapusang pangunguminsi ni Stacy, napapayag din niya si Luis na sumama sa kanya pabalik sa Maynila upang makahanap pa ng karagdagang impormasyon. Nang makita ni Maloy si Luis, hindi rin niya napigilan ang kanyang pagkagulat. Kamukhang kamukha ni Luis si Miguel. Dahil dito, napagdesisyonan rin ni Maloy na tulungan si Stacy sa paghahanap ng kasagutan. Stacy, hindi ako makapaniwala. Parang nakita ko ulit si Miguel. Sabi ni Maloy, habang pinagmamasdan si Luis. Maloy, alam kong mahirap itong paniwalaan, pero kailangan nating malaman ng totoo. Sagot ni Stacy, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Pagdating nila sa Maynila, nanirahan muna si Luis sa bahay nila Stacy, habang hinihintay nila ang araw ng kanilang investigasyon. Pinilit nilang magpatingin sa ospital upang malaman ang kalagayan ni Luis. Sa kanilang pagbisita, natuklasan nila na nawalan ng memorya si Luis dahil sa malalang sugat sa kanyang noo. Miss Stacy, base sa aming pagsusuri, mukhang ang peklat na ito ang sanhi ng pagkawala ng kanyang alaala. Posible na nakaranas siya ng matinding trauma sa ulo. Paliwanag ng doktor habang tinitignan ang resulta ng mga pagsusuri. Luis, naalala mo ba ang kahit na ano bago ka magising sa ospital? Tanong ni Stacy. Umaasang may maisagot si Luis. Pasensya na ma'am, wala akong maalala.
Blanko lang ang lahat. Sagot ni Luis, halatang nalilito. Sa kabila ng kawalan ng malinaw na sagot, lumaki ang pag-asa ni Stacy. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang koneksyon kay Luis. Habang naninirahan si Luis sa kanyang bahay, unti-unting bumabalik ang ilang mga alaala. Isang gabi, habang nag-uusap sina Stacy, Maloy at Luis sa sala, biglang nagsalita si Luis. May naaalala ko. Isang malabong alaala ng isang babae at isang bata. Parang kayo ni Mia. Sabi ni Luis, hawak ang kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Stacy. Luis, baka nga ikaw si Miguel. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Sa mga sumunod na araw, pinagpatuloy nila ang kanilang investigasyon. Pinuntahan nila ang dating kampo ni Miguel upang maghanap ng anumang dokumento o ebidensya na makakapagpatunay sa kanilang hinala. Sa kanilang pagsasaliksik, nakahanap sila ng lumang ulat na naglalarawan sa mga pangyayari noong nawala si Miguel. Stacy, tingnan mo ito. May ulat dito na nagsasabing isang sundalo ang natamaan sa ulo at hindi na nahanap ang katawan. Baka ito na nga si Miguel. Sabi ni Maloy habang binabasa ang dokumento. Dahil dito, nagdesisyon si Stacy na dalhin si Luis sa lugar kung saan naganap ang labanan. Sa kanilang pagdating doon, tila may naalala si Luis. Parang dito ako nanggaling, pero hindi ko matandaan ang lahat. Sabi ni Luis habang tinitignan ang paligid. Habang patuloy silang naglalakad, nakita ni Luis ang isang lumang marker na inilagay para sa mga nasawi sa labanan. Biglang tumulo ang luha ni Luis. Parang may koneksyon ako dito. Sabi ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw nga si Miguel. Sabi ni Stacy. Hindi na napigilan ang kanyang luha. Sa kabila ng lahat ng pagdududa at pag-aalinlangan, naniniwala si Stacy na si Luis ay si Miguel. Pinilit nilang hanapin ang katotohanan at sa wakas ay nagkaroon sila ng pag-asa na muling mabuo ang kanilang pamilya. Sa tulong ni Maloy, pinagpatuloy nila ang kanilang investigasyon. Umaasang balang araw ay babalik ang buong alaala ni Luis. Habang hinihintay nila ang pagbabalik ng mga alaala ni Luis, patuloy silang namuhay bilang isang pamilya. Unti-unting naramdaman ni Stacy ang paghilom ng kanyang sugat. At sa bawat araw na kasama nila si Luis, lumalaki ang pag-asa na muling mabubuo ang kanilang pamilya. Dahil sa natuklasang impormasyon ni Stacy, nagkaroon ng investigasyon ng mga sundalo at kapulisan tungkol kay Miguel. Sinimulan nila ang proseso upang malaman ang buong katotohanan. Sa kanilang pag-iimbestiga, inamin ng commander ni Miguel na hindi sila sigurado kung patay na nga ba si Miguel. Ang tanging alam nila ay tinamaan siya ng bala sa ulo at hindi na nila nahanap ang kanyang katawan. Upang masiguro ang lahat, nagsagawa sila ng DNA testing kay Luis at ikinumpirma ito sa mga naiwang gamit ni Miguel. Matapos ang ilang araw na paghihintay, lumabas ang resulta na si Luis at Miguel ay iisang tao lamang. Nang malaman ang resulta, nagkaroon ng isang masinsinang pag-uusap sina Stacy, Maloy at Miguel. Miguel, ano ang nangyari sa'yo noong araw na iyon? Tanong ni Stacy habang hawak ang kamay ni Miguel. Stacy, naalala ko na noong nagising ako sa ospital, walang nakakaalam kung saan ako nanggaling. Sa mga kaunting alaala na bumabalik, naniniwala akong ang mga teroristang kalaban namin ang nagdala sa akin doon. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa iyon. Sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Siguro naisip nila na baka magamit ka nila o baka naman may konsensya pa rin ang ilan sa kanila. Sabi ni Maloy, pinipilit intindihin ang sitwasyon. Hanggang sa napunta ako sa Bohol dahil may mga taong naawa sa akin. Doon ako nakahanap ng trabaho bilang gwardya. Nagulat din sila dahil marunong agad akong mawak ng baril. Kwento ni Miguel. Pilit na inaalala ang kanyang mga pinagdaanan. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Stacy ang kalugan sa kanyang puso. Matagal niyang hinintay ang sandaling ito. At sa wakas, muli nilang nabuo ang kanilang pamilya. Miguel, hindi ko inakalang magkikita pa tayo ulit. Akala ko'y wala ka na. Sabi ni Stacy, habang yakap-yakap si Miguel. Stacy, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naranasan mo. Ngayon, nandito na ako at hindi na kita iiwan. Sagot ni Miguel, habang niyayakap si Stacy at si Mia. Sa huli, nabuo muli ang kanilang pamilya.
Sa kabila ng lahat ng pagsubok at kalungkutan, nagtagumpay ang kanilang pagmamahalan. Muling naramdaman ni Stacy ang saya at kapayapaan, at alam niyang hindi na muling mag-iisa. Si Miguel, ngayon ay natagpuan na ang kanyang lugar sa kanilang pamilya, handang magsimula ng panibagong buhay kasama sina Stacy at Mia. Tuwang-tuwa si Mia dahil sa wakas ay mayroon na siyang daddy. Agad niyang pinakilala si Miguel sa kanyang mga kalaro. "Mga kaibigan, ito ang daddy ko." Masayang sigaw ni Mia habang pinapakilala ang kanyang ama sa mga kalaro niya sa parke. "Wow, Mia! Ang saya-saya mo naman!" Sabi ng isa sa mga kalaro ni Mia na halatang masaya rin para sa kanya. Habang magkakasama silang tatlo, alam nila na marami pang pagsubok ang darating. Ngunit handa silang harapin ang lahat ng ito ng magkakasama. Sa kanilang puso, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan at pagsasama. Ang kanilang kwento ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pag-ibig at pag-asa ay magtatagumpay. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, naglakad sila sa tabing dagat, hawak ang kamay ng bawat isa. Sa kabila ng mga alon at hamon ng buhay, patuloy silang magpapatuloy, puno ng pag-asa at pagmamahal sa isa't isa.